Sa karugtong ng ating kwento, iniisip ng ate ni Donjo na ito ang isang alok na hindi tinatanggihan ng mga hunter. Makakakuha ito ng benepisyo na pinapangarap ng mga hunter. Sinasabi pa nito kay Choi na ito ay isang himala para sa hindi kilalang hunter ay na-scouted sa makitid na bilog na ito, at isa lang si Rank. Ang gagawin lang nito ay sumama sa kanila sa dungeon. Ito ay magiging mahirap dahil sa kanyang mababang ranggo ngunit hindi ito problema. Si Donjo ay pananatiliin siyang hindi masasaktan. Kaya tinatanong niya ito kung ano ang kanyang masasabi. Ang ganitong oportunidad ay hindi laging dumarating. Ngumisi pa ito at sinasabi na kikita ito ng maraming pera. Malamig na sumagot si Choi na hindi siya sumasang-ayon. Kaya naman halos pinagpawisan at napanganga sa gulat ang ate ni Donjo. Bahagyang ngumiti si Donjo at sinasabi niya na ito ang kanyang inaasahan. Nababahalang nagtatanong ang ate niya kay Choi. Nagtatanong siya dito kung bakit ayaw nito. Hindi ba nito alam ang tungkol sa pahihyok? Bigla niyang napagtanto na baka hindi siya nito kilala. Iniisip niya na baka tama dahil hindi niya siya kilala. Maaaring posibleng iniisip nito na isa siyang scammer. O kaya naman kung paanong may tumanggi sa kanyang alok. Sinabi ni Choi na kilala niya ito. Tinatanong pa niya ito na kung hindi ba isa ito sa milagrong magkapatid. Kaya naman napasigaw na lang ang ate ni Donjo na nagtatanong kung bakit siya tinatanggihan. Napahawak ulo na lang siya na natulala na hindi makapaniwala. Kaya naman lumapit na sa kanya si Donjo at sinabihan siyang tumigil na. Dahil ito ay masyado nang nakakahiya na pwede niyang ikamatay. Sagot ng ating niya, teka lang sandali. Ito ay isang malaking pagkakabigla. Tinatanong pa nito kung paano niya sila kilala at nanatili itong tanggihan sila. Sagot ni Donjo na maaaring ito ay may rason. At narinig na naman nito ang kanyang sagot, kaya uuwi na sila. Iniisip niya pa na kailangan nilang magmadaling umalis dito. Kundi malalaman nito na nagsisinungaling siya tungkol sa pakikipag-date niya kay Hyun Choi. Nawirduhan na lang si Choi na nakatingin sa kanila. Si Kim Yonhan at Kim Dongjo ay parehong S na ranggo, pagsilang ng isang S-rank awakener ay malapit na sa isang himala. At hindi nagtagal, kahit ang mga media ay tinatawag silang milagrong magkapatid. Gaya ng sinabi ni Nara sa kanya. Iniisip niya na gayunpaman, bakit hinahanap siya ng mga ito. Halos napaluhod naman si Yonhan na hindi matanggap ang nangyari at sinasabi niya na wala ng lugar na natitira para mag-recruit pa sa kanilang party member sa ngayon. Kaya naman nagtanong dito si Choi kung ano ang sinasabi nito. Kung ang pahihyok ba ay wala ng ibang mga hunters. Nag-aalalang sagot ni Dongjo na meron silang problema. Ang paghahanap ng miyembro na sasama sa kanila ay hindi ganoon kaseryoso. Pinapadali pa niya ang kanyang ate na tumayo na agad. Sinabihan niya pa si Choi na magkita na lang sila sa susunod. Habang umiiyak ang ate niya ay sumigaw ito na kung ganoon na hindi siya sasama sa kanila sa dungeon ay huwag itong makipag-date kay Dongju. Kaya naman halos napanganga dito si Dongju at sinabihan niya ang kanyang ate na nababaliw na ba ito. Sabi pa ng ate niya, ang alok na ito ay ginawa dahil siya ay nakikipag-date kay Dongju. Kaya napatanong na lang si Choi kung ito pala yon. Binaling ni Choi ang kanyang atensyon kay Kim Dongjo, halos nabahala ito at nagsasabi na isa itong hindi pagkakaintindihan. Pinagsigawan niya pa na huwag itong makinig sa bakulaw niyang ate. Biglang ngumiti si Choi at humingi ng sorry. Sinabi niya na hindi niya ito gusto. Namutla ang kanyang mata na halos hindi makapaniwala samantalang ang ate niya ay pinipigilan ang pagtawa. Ang tungkol sa sabi-sabi na tinatanggihan ng walang pagtatapat ay nakakahiya. Napasigaw sa galit si Dongjo na sinabihan niyang hindi ito totoo. Kaya naman tumawa si Choi at ang kanyang ate. Natutuwa siya na ang drama na ito, kanyang nasasaksihan ay sobrang nakakaaliw. Bigla namang nakaramdam ng kakaiba si Choi na parang may nabibiyak na pader, na kanyang kinagulat. Tinatanong niya pa sa kanyang isipan kung anong klaseng pakiramdam ito. Kaya naman napalingon siya sa ibang direksyon. Iniisip niya kung saan parte ng mundo ito. Habang naiinis naman si Donju sa kanyang ate na tumatawa pa rin hanggang ngayon. Napansin niya si Choi na nakatingin sa ibang direksyon, tinanong niya ito kung ano ang tinitingnan nito. Tinanong ni Choi kung meron ba itong ibang nararamdaman. Tumingin lang ito sa kanya na nagugulat.
Ilang saglit lang ay nanlaki ang mata ni Choi at sinabing may kung ano sa likuran nila. Namistulang isang ilaw na humahati at nagkakaroon ng bitak-bitak na nakalutang sa kanilang likuran. Sinigaw ni Choi na kailangan nilang magmadaling umalis dito. Habang tumatakbo sila, nagtatanong si Donju kung alam ni Choi ang tungkol dito. Sagot nito ay hindi at tinawag niya pa itong tanga. Simulan na daw nila ang pagtakbo. Nagsimula ng lumalaki ang butas at nagkaroon ng malakas na pagsabog ng enerhiya na halos ang mga salamin sa bintana ay nabasag. Na parang nagkakaroon ng isang malakas na enerhiyang kumakalat sa paligid. Kaya naman nagmamadali silang tumakbo. Habang pinagmamasdan nila ito, sinasabi ni Choi na kinakain nito ang lahat ng nasa paligid. Nagulat dito si Donjo. Kung sila ay hindi nagmadali ay nakain na sila at namatay. Bigla naman nanlaki ang mata ni Choi sa gulat at iniisip niya na ito ay isang pasukan ng dungeon. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na dito ang mga opisyal at pinagsasabihan ang lahat na lumayo dahil ito ay delikado. Hindi sila maaaring lumagpas sa linya na ito. Nagtatanong naman ang mga tao kung ano ang nangyayari ngayon. Samantalang habang naglalakad sila Donjo ay sinasabi niya na ito ay isang kaguluhan. Sa tuwing lumalabas ang isang dungeon, ang lahat ng mga bagay ay nawawasak. Nagtanong naman si Choi kung pwede silang pumasok doon. Tinanong din ni Donjo kung gusto ba nito. Sumang-ayon dito si Choi at sinabi niya ang bagong dungeon ay pwede nilang pasukin kahit hindi sila kasali sa guild. Ito ay first come first serve. Kaya naman nagtatanong si Donjo kung talaga bang nangyayari ito. Bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa isang babae na galit na sumisigaw kung bakit hindi sila pwedeng pumasok. Sumagot ang kausap nito na hindi sila pwedeng pumasok hanggang hindi pa nila nailalabas ang resulta. Nagulat dito si Donjo dahil ang taong iyon ay binaling ng opisyal na ito ang kanyang atensyon kay Kim Donju at kinumusta siya nito. Ito ang Seoul City Hunter Special Task Force Police Officer na may A-rank buffer na si Song A-kyung. Lumapit sila dito at tinatanong niya ang kanyang ate kung ano ang ginawa naman nito ngayong. Sagot nito ay wala. Sila ang unang nakadiskubre ng dungeon ngunit ngayon hindi sila pinapayagang makapasok. Ang pagkakakilala ni Donju sa personalidad nitong tao. Bakit nito ginagawang komplikado ang lahat ng bagay? Sinabi ng officer kung sila ay susunod sa wastong pamamaraan ay wala ditong problema. Nanginginig naman sa galit na pinagsisigawan ng ate ni Donjo, kung alam daw ba nito kung gaano katagal ang kanilang hihintayin para sa pamamaraan. Tinatanong pa nito kung paano kung mayroong isang dungeon break maya-maya lang. Sagot ng officer na hindi ito mangyayari. Bukod doon kailangan nitong isama ang kanyang grupo. Galit pa nitong pinagsisigawan na ang kanilang mga miyembro ay darating na. Kaya ilagay na nito ang kanilang grupo ng mabilis. Kalmadong sumagot naman ang officer na sinasabi niya dito na kailangan nilang sumunod sa pamamaraan. Bigla namang kinuha ang atensyon ng officer ng isang babae at sinasabi niya na medyo nahuli siya. Ito ay Pahyok Guild na miyembro na A na rango isang healer na si Nam Yenso. Nang makita ito ni Yonhan nagulat siya na nagtatanong kung bakit nag-iisa lang itong si Yenso. Hinahanap niya pa dito ang kanilang tank. Nag-aalalang hindi naman agad nakasagot si Yenso. Maya-maya pa sinabi niya na ang kanilang tanker ay nag-iisip. Dahil naman mayroong dalawang S-rank dito. Ang lahat ng mga bagay ay magiging okay kahit wala ito. Napahawak na lang ng dalawang kamay sa ulo si Yonhan na nagagalit na nagtatanong kung seryoso ba ang lahat. Bigla namang nagpalit ng ekspresyon ito at tumatakbo kay Choi na halos lumuluha pa na sinasabing nakikita ba nito na wala silang tank na gustong sumali sa kanila. Maliban na lang sa kanya. Galit na napasigaw siya kay Donjo na nagtatanong kung nasaan na si Choi. Kahit itong si Donjo ay nagulat na nabiglang nawala si Choi sa kanyang tabi. Bigla nilang naisip at napatingala sila sa dungeon na baka si Choi ay pumasok doon. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos.